Narinig niyo na ba ang ganitong linya sa mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya na madalas nilang sinasabi, "Kami lang ang maliligtas. Kung hindi ka anib sa aming iglesia, siguradong impyerno. Ang kanilang iglesia lang daw ang tama." Pero tanong po natin dito, ganyan ba talaga ang itinuro ni Kristo? Ganyan ba talaga ang tono ng Biblia? Babala ba ito ng Diyos o pananakot lamang ng tao? Ngayong araw po, haharapin po natin ang isang sensitibo pero napakahalagang paksa. Madalas nilang sinasabi, kami lang ang ligtas. Titingnan po natin ang tunay na turo ng Biblia tungkol sa kaligtasan, ang babala ng Diyos, at ang panganib ng tinatawag natin na religious exclusivism. Ang ideya po na kami lang ang ligtas ay hindi po basta opinyon. Ito po ay nagdudulot ng takot, naghihiwalay ng pamilya, nag-aangkin ng kapangyarihan, at ginagamit para kontrolin ang konsensya. Now, sa halip na pag-ibig, awa, at katotohanan, naku po, ang nangyayari, nagiging espiritual na pananakot. Pero malinaw po sa Biblia, 1 John chapter 4 verse 8, ang Diyos ay pag-ibig. Ang tanong po natin dito, ang pananakot ba ay galing sa Diyos o sa tao? Yes, huwag po tayong magpanggap. May babala po talaga ang Biblia tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagsisisi, tungkol sa paghukom. Sabi nga ni Kristo, Matthew 7:13, malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Pero pansinin niyo po mga ka-curious, babala ito, hindi branding. Paanyaya sa pagbabago at hindi po monopolyo. Hindi po sinabi ni Kristo na sumali ka sa grupong ito o mapapaimpyerno ka. Ang babala po ay tawag sa pagsisisi, tawag sa pananampalataya, tawag sa pagsunod. Ang religious exclusivism, ito po ay paniniwala na isang organisasyon lang ang may kaligtasan, lahat ng nasa labas ay automatic na condemned. Ang Diyos ay limitado sa membership list para sa kanila. Pero ang tanong po dito, kailan naging limitado ang awa ng Diyos? Sabi nga po sa Biblia, 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Hindi po dito sinabi ng Diyos na ilang miyembro lang, isang rehistradong grupo lang. Never. Napakahalagang linawin po ito, mga ka-curious. Hindi po ang organisasyon ang nagliligtas. Tandaan po natin yan. Si Kristo ang nagliligtas. Sinasabi nga po in Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na makakapagligtas. Hindi po dito sinabi na pangalan ng simahan o pangalan ng founder o pangalan ng leader. Sinasabi po dito na ang iglesia ay instrumento, daan, at katawan ni Kristo. Pero ang kaligtasan ay galing po kay Kristo lamang. Malinaw po yan. Ito pong madalas na inaabuso. Ang tunay na aral, extra ecclesiam nulla salus. Pero anong ibig sabihin nito sa tama? Hindi po ito nangangahulugan na automatic impyerno ang lahat ng non-members. Ang ibig sabihin lang po nito, lahat ng kaligtasan ay nagmumula kay Kristo. Ang iglesia ay kanyang katawan. Kahit ang maliligtas sa labas ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Hindi po dahil sa sarili nilang galing. Tingnan po natin ang Biblia. Ang mabuting Samaritano, hindi kabilang sa tunay na bayan, pero siya ang modelo ng pag-ibig. Ang Centurion, hindi Hudyo, pero pinuri ang pananampalataya. Sinasabi nga in Matthew 8 verse 10, wala pa akong nakitang ganitong pananampalataya sa Israel. You see? Ang tanong po dito, kung kami lang ang ligtas, bakit pinuri ni Kristo ang nasa labas? Di ba? Ang Diyos po ay makatarungan, mahabagin. Ang tao, nagmamadali sa paghatol. Sinasabi nga no, in Matthew 7 verse 1, huwag kayong humatol. Ang Biblia po ay nagbibigay ng babala, gabay, at liwanag. Pero ang final judgment ay sa Diyos lamang. Tandaan po natin yan.
Kapag sinabi ng isang grupo, sigurado kaming impyerno ka? Ang tanong po natin dyan, sila ba ang Diyos? Hindi po sinabi ng Biblia na isang beses ka lang naniniwala, tapos na. Sabi ni San Pablo, Philippians chapter 2 verse 12, patuloy ninyong pagsikapang matamo ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay biyaya, pananampalataya, pagsunod, pagtitiis hanggang sa wakas. Hindi po ito membership card, tandaan po natin yan, o kahit na attendance record or exclusive badge. Kapag sinasabi ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya na kami lang ang mindset nila, naku po, nagiging sarado yan sa katotohanan. Nagiging mapagmataas. Nagiging marahas po sa salita. Nawawala na ang pag-ibig. Pero sabi ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 13 verse 2, kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ang tunay po na tanda ng sa Diyos, katotohanan, kababaang loob, pag-ibig. Ang tamang posisyon po ay may iisang tagapagligtas, Kristo. May iisang iglesyang itinatag niya, may tunay na babala laban sa kasalanan, may tunay na awa ang Diyos, hindi tayo humahatol ng eternal destiny ng iba. Ito po ang balanse, katotohanan plus awa. Kaya ka-curious, ang tanong po ay hindi kami lang ang maliligtas. Ang tamang tanong ay, tayo ba ay tapat kay Kristo? Namumuhay ba tayo sa liwanag? Ipinapakita ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Dahil po sa uli, sinasabi nga in John 13:35, makikilala kayo bilang aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Hindi po sa pananakot, hindi po sa pang-aakin, hindi sa paghatol. Ipinahayag ang katotohanan, pero huwag agawin ang trono ng Diyos. Tandaan po natin yan. Sana po nakatulong ang video na ito. Please like and share at ibahagi po natin ito sa mga kakilala po natin. God bless po sa ating lahat. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.